on October 15, 2005 sa Miami International Airport. Sa petsang ito nagsimula ang lahat. Ngayon, ang Pinoy OFW na si Reynaldo Dalisay ay nakakulong sa isang high-security federal prison sa Florida. Ang kasama niyang si Mateo Silva ay ganoon din ang sinapit. Nakaposas at hinatulan ng mahabang panahon sa likod ng mga rehas. Ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas at Honduras na dati ay umaasa sa kanila, ngayon ay naiwang lubog sa utang at lugmok sa kahihiyan. Lahat ng ari-ari ang naipundar nila ay kinumpiska ng gobyerno at wala ni isang sentimo ang natira sa kanila. Ang dalawang lalaking dati ay invisible lang sa paningin ng lahat, ngayon ay naging muka ng isa sa pinakamalaking international manhunt ng FBI at Interpol. Paano nauwi sa habang buhay na pagkakakulong ang buhay ng dalawang simpleng airport employees na wala namang record ng kahit anong krimen? Kung ikaw ang nasa posisyon nila, pipiliin mo bang manatiling mahirap pero malaya o susugal ka sa isang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng lahat pero pwede ring kumuha ng buong pagkatao mo? Bago nangyari ang heist noong October 2005, parehong matagal nang nagtatrabaho sa Miami International Airport, MIA, sina Ray at Mateo. Sila yung mga klase ng empleyado na dinadaanan lang ng mga pasahero at hindi pinapansin. Si Ray ay isang licensed electrical engineer sa Pilipinas. Nagtrabaho siya dati sa Meralco ng 5 taon. Magaling siya sa trabaho pero hindi sapat ang sweldo niya para sustentuhan ang 3 anak na malapit ng magkolehiyo at ang mga gamot ng nanay niya sa Iloilo. Noong 2001, nagdesisyon siyang mag-abroad. Pumasok siya sa US gamit ang tourist visa at nag-TNT, tago ng tago, sa Miami. Nakapasok siya sa airport maintenance gamit ang mga pekeng papeles na binili niya sa isang contact sa Little Havana. Kahit engineer siya, ang trabaho niya sa MIA ay tagapalit ng bumbilya, taga-ayos ng sirang outlet at tagalinis ng air conducts. Mababa ang tingin sa kanya ng mga supervisor niyang Amerikano, pero dahil sa background niya, mas kabisado pa ni Ray ang electrical blueprint ng airport kaysa sa kanila. Alam niya kung saan dumadaan ang mga high voltage wires, kung saan ang mga backup generators, at kung aling mga breaker ang nagkokontrol sa specific na areas. Noong September 2005, tumawag ang asawa niya. Kailangan daw operahan ang nanay niya dahil sa tumor at kailangan nila ng malaking halaga agad-agad. Lubog na sila sa utang. Ito ang nagtulak kay Ray para gamitin ang kaalaman niya sa airport para makakuha ng mabilis na pera. Si Mateo ay galing sa Tegucigalpa, Honduras. Tumakas siya papuntang US noong 1998 matapos sirain ng Hurricane Mitch ang bahay at kabuhayan ng pamilya niya. Legal ang status niya pero temporary protected status lang. Kaya lagi siyang takot na baka mapauwi siya bigla. 8 taon si Mateo bilang janitor sa MIA. Na-promote siya bilang head janitor sa VIP terminal dahil masipag siya at mapagkakatiwalaan. Sanay na si Mateo na maging invisible. Alam niya na kapag nakasuot siya ng janitor uniform at may hawak na map, hindi siya tinitingnan ng mga mayayaman at makapangyarihang tao na gumagamit ng lounge. Naririnig niya ang mga sekreto nila. Nakikita niya ang mga illegal na transaksyon. Pero tikom lagi ang bibig niya. Si Ray ang pinaka-close friend niya sa airport. Si Ray ang tumutulong sa kanya mag-fill out ng mga English forms para sa remittance at taxes. Madalas silang magkasama kumain ng lunch sa mga boiler room o electrical closet para makaiwas sa ibang tao. Gustong-gusto na ni Mateo umuwi sa Honduras para bilhin ang lupang dating sinasaka ng tatay niya at magtayo ng maliit na tindahan para sa pamilya niya. Pero sa liit ng sweldo niya, imposible itong mangyari. On August 12, 2005, 11:15 p.m. sa Miami International Airport, VIP Lounge 4, kasalukuyang nagmumap si Mateo sa gilid ng bar sa Lounge 4. Ang VIP area na ito ay para sa mga private jet passengers. May 4 na tao sa loob, isang matandang Amerikano, isang mag-asawang tila mga business owners, at ang kanilang target, isang lalaking Hispanic, mga 40 anyos, naka-dark suit at shades kahit gabi na. Sa labas ng pinto, sa hallway, nakatuntong si Ray sa isang ladder. Binubuksan niya ang cover ng isang electrical junction box. Kunwari ay may inaayos siyang wiring, pero ang totoo, tinitingnan niya ang refleksyon ng courier sa glass panel ng pinto. Ray, pumasok na siya.
Same spot. Table number 12. Sabi ni Mateo sa maliit na radyo na nakasabit sa balikat niya gamit ang frequency na hindi ginagamit ng security. Copy. Tingnan mo yung posas. Siguraduhin mo kung pareho pa rin ng lock. Lumapit si Mateo sa table 12 para palitan ng ashtray. Nakita niya ang silver aluminum briefcase. Nakapatong ito sa hita ng lalaki. Ang steel chain ay nakakabit sa handle ng bag at nakaposas sa kaliwang pulso ng courier. Confirmed. Same chain, same position. Hindi niya binibitawan. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Mateo para kumuha ng bagong basahan. Nagkita sila ni Ray sa service corridor, isang madilim na daanan na ginagamit lang ng mga janitor at technicians. Eksaktong 11:30 p.m. sa dumating. On time siya sa schedule ng flight niya pa Mexico ng 1 a.m. May 1 oras at kalahati siya sa loob ng lounge. Ray, sigurado ka ba rito? Nakita mo ba yung baril sa bewang niya? Halata sa ilalim ng coat niya. Alam ko. Kaya nga hindi natin siya lalabanan ng harapan. Gagamitin natin ang kuryente. Napansin mo ba yung table niya? Malapit yun sa emergency exit door. Oo, pero laging nakalock yun. May alarm yun kapag binuksan. Hindi mag-a-alarm yun kapag pinatay ko ang main breaker ng buong wing. Kapag nawala ang kuryente, magre-release ang magnetic locks ng mga door. Magkakaroon tayo ng 90 segundo bago mag-start ang generator. Paano yung briefcase? Hindi ko mahihila yun. Nakaposas sa kanya. Iyan ang trabaho mo. Gagamit ka ng bolt cutter. Isang pigtas lang sa chain. Bitaw agad. Iwan mo yung decoy bag sa tabi niya para pagkapasok ng kuryente, akala niya nandun pa rin ang bag niya. 1,000,000 talaga ang laman yan? Narinig mo yung usapan nila nung nakarang linggo, diba? 1 million for the boss. Iyon na ang ticket natin pa uwi, Mateo. Hindi na natin kailangang mag-map ng sahig habang buhay. Sige, kailan natin gagawin? October 15. May darating na weather disturbance, sabi sa balita. Mas madali tayong makakatakas kung maulan at magulo ang paligid. Bumalik si Mateo sa loob ng lounge para tapusin ang pagmap. Si Ray naman ay itinago na ang kanyang ladder. Naglakad siya papunta sa basement kung nasaan ang main electrical room, bit-bit ang blueprint ng building na kinopya niya noong nakaraang buwan. On August 13, 2005, 1 a.m., MIA Maintenance Basement. Pumunta si Ray sa pinakasulok ng boiler room kung saan walang CCTV at hindi masyadong dinadaanan ng mga supervisor. Nakalatag sa ibabaw ng isang lumang metal workbench ang blueprint ng electrical system ng VIP wing. Dumating si Mateo pagkatapos ng kanyang shift, bit-bit ang 2 tasa ng matapang na kape. Tingnan mo to. Itong sub-panel B14 ang target natin. Ito ang nagsusupply ng kuryente sa buong lounge floor, pati sa security camera DVR room sa sektor na to. Sigurado ka bang kasama ang cameras? Baka may backup battery ang mga yan. Sa system ng MIA ngayon, ang cameras ay nakalink sa main power ng sektor. Kapag binagsak ko ang main breaker dito, magba-blackout ang monitor sa security office. Magre-reboot ang system nila at aabuti ng halos 3 minuto bago bumalik ang signal sa screens. Paano yung emergency generator? Di ba automatic yon? Yun ang butas sa system. Ang automatic transfer switch, ATS, dito sa wing na to ay luma na. May mechanical delay na 90 segundo bago mag-engage ang generator. Sa loob ng 90 segundo na yon, total darkness tayo. Walang recording, walang magnetic locks, walang alarm. Binuksan ni Ray ang isa pang diagram, ang floor plan ng ventilation system. Kapag nakuha mo na ang briefcase, huwag kang dadaan sa main hallway. Masyadong maraming tao kahit madilim. Sa likod ng bar sa lounge 4, may maliit na storage room para sa mga wine. May air conditioning return vent dun na 20 pulgada ang laki. Tinanggal ko na ang mga tornilyo nung isang gabi. Doon ko ipapasok ang bag? Oo. Ilagay mo ang briefcase doon sa loob ng duct. Itulak mo ng malalim, mga 3 dipa. Pagkatapos, bumalik agad sa lounge.
siguraduhin mo na nandoon ka na sa area mo bago bumalik ang kuryente. Dapat makita ka ng mga tao na nag-uumpisa ng tumulong o nagtatanong kung anong nangyari. Paano kung may makakita sa akin na pumasok sa storage room? Madilim, Mateo. Kahit may mga emergency lights sa ibang area, ang storage room na yon ay walang windows. Gamitin mo yung 90 seconds. Huwag kang tatakbo. Mabilis na lakad lang, pero siguradong hakbang. Ang bolt cutter, iwan mo sa loob ng duct kasama ng bag. Kailan natin kukunin ang pera mula sa duct? Ayahan natin to ng 2 linggo. Ako ang laging naka-assign na mag-check ng filter sa area na yun tuwing katapusan ng buwan. Walang maghihinala kung bakit ako aakyat sa kisame. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay i-practice ang blind switch ng bag. Kinuha ni Ray ang decoy briefcase na nabili niya. Pinatay niya ang ilaw sa boiler room at gumamit lang ng maliit na penlight. Ulitin natin. Ako ang courier. Ikaw ang janitor. 90 seconds starts now. Sa loob ng madilim na basement, sinimulan ni Mateo ang pag-ensayo. Kinakapan niya ang posa sa bisig ni Ray. Ginagamit ang bolt cutter at pinapalitan ang bag nang hindi lumilikha ng masyadong ingay. Ginawa nila ito ng 10 beses hanggang sa makuha ni Mateo ang tamang timpla ng bilis at lakas. Eksaktong 75 segundo, Ray. May 15 segundo pa akong allowance para makalabas ng storage room. Maganda. Ngayon, itago mo na yung bolt cutter sa locker mo. Ako naman, sisimulan ko ng ilusin yung mga bolt sa main breaker para madaling mahila sa oras ng execution. Sana hindi tayo magkamali sa timing. Walang puwang ang mali rito. Isipin mo na lang yung lupang bibilin mo sa Honduras at yung tuition ng mga anak ko. Isang gabi lang to, Mateo. Pagkatapos nito, tapos na ang paghihirap natin. On October 10, 2005, 11:45 p.m. sa MIA Service Corridor, 5 araw bago ang itinakdang petsa, nagkita ang dalawa sa likod ng malaking ice machine sa level 2. Hawak ni Ray ang isang clipping ng weather forecast mula sa The Miami Herald. Mateo, tinan mo to. May tropical storm na nabubuo sa Caribbean. Papasok sa Florida sa Sabado ng gabi. Ito na yung cover na kailangan natin. Mabuti. Siguradong magulo sa terminal kapag maraming delayed na flights. Pero, kumusta yung decoy bag? Mabigat na ba? Nilagyan ko na ng mga lumang diaryo at 3 piraso ng lead weights na kinuha ko sa plumbing shop. Eksaktong 18 pounds. Pag binuhat ng courier sa dilim, hindi niya agad mapapansin na papel lang ang laman. Inilabas ni Mateo ang kanyang mop bucket mula sa janitor closet. Ipinakita niya kay Ray ang ginawa niyang modification. Pinutol ko na yung handle ng bolt cutter gamit ang hacksaw. Mas maikli na siya, pero sapat pa rin ang lever para mapigtas yung chain. Tingnan mo, nakatago siya sa ilalim ng divider ng bucket. Pinatungan ni Mateo ang bolt cutter ng isang layer ng basahan at 2 bote ng heavy-duty floor wax. Maganda. Hindi halata kahit silipin ng security. Pero kailangan nating itest yung radio. Masyado maingay ang kidlat at ulan sa Sabado. Baka hindi tayo magkaroon ng malinaw na signal. Inabot ni Ray ang isang maliit na Motorola walkie-talkie kay Mateo. Nakaset to sa Channel 7. Frequency ito ng mga baggage handlers sa kabilang terminal. Kaya hindi tayo papakinggan ng mga guards sa VIP wing. Isuot mo ang earpiece sa ilalim ng collar ng uniform mo. Copy. Sinubukan ko na rin yung magnetic lock sa storage room. Nilagyan ko ng manipis na layer ng grease yung latch para hindi ito mag-click ng malakas kapag binuksan ko sa dilim. Good thinking. Isang bagay pa. Noong isang gabi, napansin ko na may bagong guard na naka-duty sa CCTV room. Mas masipag maglag ng events. Kaya kailangan nating siguraduhin na sa loob lang ng 90 seconds ang lahat. Kapag lumampas tayo, may mag-uumpisa ng mag-manual check ng mga pinto. Nakapractice na ako, Ray. Alam ko na ang bilang ng hakbang mula sa table 12 hanggang sa storage room vent. Eksaktong 28 na hakbang. Sige, bukas huling check natin sa breaker panel.
Sisiguraduhin ko na ang mga screw ay maluwag na para isang hilako lang sa lever, bagsak agad ang kuryente. Huwag kang kabahan sa Sabado, Mateo. Isipin mo lang, trabaho lang to, gaya ng dati. Hindi ako kinakabahan sa kuryente, Ray. Kinakabahan ako sa courier. Sana hindi siya magpanik at bumunot ng baril sa dilim. Huwag kang mag-alala. Ang tao, kapag biglang nag-blackout, ang unang reaksyon ay tumingin sa kisame o sa paligid. Doon natin kukunin ang bentahe ng bilim. Kita-kit sa Sabado, alas 11 ng gabi. Naghiwalay ang dalawa. Si Mateo ay bumalik sa pagmamap ng hallway, habang si Ray ay nagtungo sa basement para itago ang decoy bag sa loob ng isang empty electrical conduit pipe. On October 15th, 2005, 11:25 p.m. sa MIA VIP Terminal, humahagupit ang hangin at ulan sa labas ng mga glass window ng airport. Dahil sa sama ng panahon, maraming delayed na flights kaya mas madilim at mas magulo ang terminal kaysa sa normal na Sabado. Si Mateo ay nasa lounge 4, bit-bit ang kanyang binagong map bucket. Kitang-kita niya ang target sa table 12. Ang courier ay mukhang pagod at balisa dahil sa mga delay, kaya panay ang tingin nito sa kanyang relo at sa labas ng bintana. Ray, nandito na ang target. Umupo na siya. 11:27 p.m. Bulong ni Mateo sa earpiece niya habang kunwaring nagpupunas ng lamesa. Copy. Nandito na ako sa electrical vault. Nakabukas na ang cover ng sub-panel B14. Hawak ko ng lever. Wait, may dalawang guard na naglalakad sa hallway. Malapit sila sa entrance ng lounge. Sabihin mo sa akin kapag lagpas na sila. Hindi pwedeng may tao sa hallway kapag nag-blackout. Tumigil muna si Mateo sa pagmamap at tumayo malapit sa basurahan. Pinanood niya ang mga guard hanggang sa lumiko ang mga ito papunta sa kabilang wing. Clear na. Ray, gawin na natin. In 3, 2, 1, go! Binaba ni Ray ang main lever. Isang malakas na thud ang narinig sa basement bago tuluyang namatay ang lahat ng ilaw sa VIP wing. Pati ang mahinang ham ng aircon at ang ilaw sa mga exit sign ay naglaho. Total darkness. Nagsimulang magbilang si Mateo sa kanyang isip. 1, 2, 3. Mabilis siyang humakbang papunta sa table 12. Dahil kabisado na niya ang bilang ng hakbang, hindi siya nag-atubili. Nakarating siya sa tabi ng courier sa loob ng 7 segundo. Narinig niya ang pag-ungol ng lalaki at ang kalansing ng posas sa metal na binti ng lamesa. 15, 16, 17. Inabot niya ang bolt cutter mula sa ilalim ng basahan sa kanyang bucket. Kinapa niya ang chain sa pulso ng courier. Dahil sa dilim, hindi nakita ng courier ang kamay ni Mateo. Snap! Isang maikling tunog ng naputol na bakal ang narinig. Mabilis na hinila ni Mateo ang totoong briefcase at agad na inilapag ang decoy briefcase sa eksaktong pwesto nito sa hita ng lalaki. 31, 32, 33. Bit-bit ang $1,000,000. Mabilis siyang naglakad papunta sa wine storage room sa likod ng bar. Pinihit niya ang handle ng pinto na nilagyan nila ng grease. Bumukas ito nang walang tunog. Sa loob ng storage room, umakyat si Mateo sa isang maliit na step ladder. Binuksan niya ang louver ng AC return vent at itinulak ang briefcase sa loob. Kasunod nito ang bolt cutter. Itinulak niya ang mga ito hanggang sa hindi na maabot ng kamay. 60, 61, 62. Lumabas siya ng storage room at bumalik sa gitna ng lounge. Kinuha niya ang kanyang map at bucket. Tumayo siya malapit sa bar at nagkunwaring nagtataka rin sa nangyari. Mateo, 10 segundo na lang. Babalik na ang kuryente. Nandito na ako sa pwesto. Tapos na. Exactly 11:30 p.m. Umugong ang emergency generator. Kumislap ang mga fluorescent lights sa kisame hanggang sa tuluyang bumalik ang liwanag. Nakita ni Mateo ang courier. Hawak nito ang decoy briefcase. Mahigpit ang kapit. Tumingin ang lalaki sa paligid. Bakas ang kaba. Pero nang maramdaman niyang may bigat pa rin ang bag sa hita niya at nakita niyang nakasara pa rin ang posas kahit putol na ang chain sa ilalim, huminga ito ng malalim at nanatiling nakaupo. Hindi alam ng courier na dyaryo at tingga na lang ang hawak niya. Mateo, alis na ako rito sa vault. Magmamap ka lang dyan hanggang matapos ang shift.
Huwag kang titingin sa akin. Kapi, trabaho lang tayo. Nagpatuloy si Mateo sa paglilinis ng sahig habang ang mga security guard ay nagsimulang mag-ikot para i-check kung anong nangyari sa breaker. Wala silang nakitang kahina-hinala kundi isang janitor na tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho sa gitna ng dilim. Pagkaalis ni Ray sa electrical vault, dumiretso siya sa kabilang dulo ng terminal para sumagot sa mga radio calls tungkol sa mga pundidong bumbilya sa commercial wing. Nagmukha siyang busy para hindi siya mapansin ng mga security supervisor na papunta na sa basement para i-check ang breaker. Ipinaliwanag ng maintenance department na ang pagbagsak ng kuryente ay dahil sa tama ng kidlat sa isa sa mga transformer sa labas. Kaya hindi na nagkaroon ng malalim na investigasyon sa technical side. Sa Lounge 4, nanatiling nakaupo ang courier hanggang 12:45 a.m. Binuhat niya ang silver briefcase at naglakad papunta sa private gate. Dahil mabigat pa rin ang decoy bag at nakasabit pa rin ang putol na posa sa handle nito, hindi niya agad napansin ang switch. Sumakay siya sa Gulfstream jet nang walang reklamo. Nakaalis ang eroplano bago mag 1:15 a.m. habang ang bagyo ay nasa pinakamalakas na bugso. Lumipas ang unang 3 araw na walang nangyayaring gulo sa airport. Pero noong ikatlong gabi, may mga lalaking nakasut na hindi taga-airport ang nakitang nag-iikot sa Lounge 4. Alam ni Mateo na ito na ang mga tauhan ng kartel. Sinuri ng mga ito ang sahig, ang table 12 at kinausap ang mga security guards na naka-duty noong gabi ng blackout. Tinanong din si Mateo bilang bahagi ng routine investigation sa mga custodial staff. Pero dahil sa kanyang lumang record bilang isang tahimik na janitor, hindi siya pinaghinalaan. Ang sumunod na 2 linggo ang pinakamahirap para sa dalawa. Iwas pusoy si Ray at Mateo sa isa't isa. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, hindi sila nagpapansinan o kahit tumingin man lang sa mata. Nagpatuloy sila sa kanilang regular na trabaho nang walang pagbabago sa schedule. Si Mateo ay nagmamap pa rin ng Lounge 4 gabi-gabi. At ilang beses siyang dumaan sa harap ng wine storage room pero hindi siya pumasok sa loob. Ang silver briefcase ay nanatiling nakabaon sa alikabok sa loob ng AC duct. Walang nakakaalam na nandoon ito dahil ang storage room na iyon ay bihira lang buksan at tanging ang maintenance team lang na pinamumunuan ni Ray ang may schedule na mag-check ng vents doon. Sa loob ng panahong ito, pinigilan ni Ray at Mateo ang bumili ng kahit anong mamahaling gamit. Si Ray ay kumain pa rin ng baon niyang kanin at ulam sa boiler room at si Mateo ay nag-commute pa rin gamit ang bus. Alam nila na ang anumang biglang pagbabago sa lifestyle ay magiging mitya ng kanilang pagkakahuli. On October 28, dumating ang schedule para sa quarterly preventive maintenance ng HVAC system sa VIP wing. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Ray. Inilista niya ang pangalan niya sa duty log para sa air filter replacement sa buong Sector B. Ito ang magsisilbing legal na dahilan niya para umakyat sa kisame at buksan ang mga vents sa storage room nang hindi tinatanong ng kahit na sino. October 28, alas 11 ng gabi, pumasok si Ray sa VIP wing, dala ang kanyang heavy-duty yellow ladder at isang malaking metal toolbox. Sinimulan niya ang quarterly maintenance sa pamamagitan ng pag-log sa security desk ng Lounge 4. Pagkatapos niyang magpalit ng ilang filter sa main hallway, dumiretso siya sa wine storage room at nilak ang pinto mula sa loob. Gamit ang kanyang cordless screwdriver, mabilis niyang tinanggal ang louver ng AC return vent. Hinila niya ang silver briefcase at ang putol na bolt cutter mula sa loob ng duct. Hindi niya inilabas ang briefcase sa storage room. Sa halip, binuksan niya ito at inilipat ang lahat ng bundles ng $100 na bills sa loob ng isang makapal na itim na plastic bag na dala niya. Pinatag niya ang aluminum briefcase gamit ang isang martilyo hanggang sa magmukha na lang itong piraso ng scrap metal at itinago niya ito sa ilalim ng mga itinapong construction debris sa isang malapit na renovation zone. Ang itim na bag na puno ng pera ay pansamantalang isinilid ni Ray sa loob ng isang bakanting lalagyan ng industrial floor wax na may double lining. Inilabas niya ito mula sa storage room at dinala sa maintenance locker room. Doon, sinimulan ni Ray at Mateo ang proseso ng paglalabas ng pera mula sa airport ng pira-piraso. Gabi-gabi, since October 29 hanggang November 8, naglalagay si Ray ng eksaktong 5 bundles ng pera, $50,000, sa ilalim ng kanyang metal toolbox.
Ang toolbox ay may false bottom na gawa sa manipis na plywood na pininturahan ng kulay gray para magmukhang bakal. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kanyang mga wrench, pliers, at mabibigat na electrical tester. Tuwing alas 7 ng umaga, dumadaan si Ray sa employee exit gate. Ang mga security guard na pamilyar na sa mukha ni Ray sa loob ng 4 na taon ay binubuksan lang ang toolbox para sa isang mabilis na visual check at hindi na nag-aabalang alisin ang mga mabibigat na tools sa loob. Si Mateo naman ay naglalabas ng kanyang share gamit ang isang malaking plastic na baunan ng pagkain. Nilalagay niya ang pera sa ilalim at tinatakpan ito ng maraming kanin at ulam na nakabalot sa aluminum foil. Dahil sa dami ng mga empleyadong nagdadala ng sariling pagkain noong 2005, hindi na masyadong sinusuri ng mga guard ang loob ng mga Tupperware. Basta't dumaan ito sa simpleng x-ray machine na hindi naman kayang makita ang detalye ng papel sa ilalim ng organic matter. Pagdating ng November 10, ang huling sentimo ng $1,000,000 ay wala na sa loob ng Miami International Airport. On November 12, formal na nagsumiti si Ray ng kanyang resignation letter sa maintenance department, kung saan isinulat niya na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang asawa. Isang linggo matapos tanggapin ang kanyang huling paycheck, bumili si Ray ng one-way ticket pa Maynila. Si Mateo ay nag-resign din noong November 20. Sinabi niya sa kanyang supervisor na uuwi na siya sa Honduras para asikasuhin ang naiwang lupa ng kanyang yumaong ama. Bago matapos ang buwan ng November, pareho nang nakaalis ng bansa ang dalawa. Ang pera ni Ray ay ipinasok niya sa Pilipinas ng pira-piraso sa pamamagitan ng mga balikbayan box na puno ng mga lumang gamit at delata, kung saan ang bawat bundle ng pera ay nakabalot sa loob ng mga plastic na bote ng shampoo at lotion na selyado. Namatay ang kaso sa Miami dahil sa kawalan ng ebidensya at dahil na rin sa takot ng mga tauhan ng kartel na lumapit sa mga otoridad. Sa record ng airport, sina Ray at Mateo ay dalawang ordinaryong empleyado lang na nag-resign ng maayos at bumalik sa kani-kanilang bansa. On January 2006, 3 buwan matapos ang nakawan, nagsagawa ng mas malalim na clearing operation ang MIA sa Sector B Renovation Zone. Isang construction worker ang nakadiskubre sa pinitpit na aluminum briefcase at sa putol na bolt cutter sa ilalim ng mga tipak ng semento. Dahil sa serial number ng briefcase na tumugma sa listahan ng mga nawawalang gamit ng Gulf Cartel Courier, agad itong kinuha ng FBI. Nakakuha ang mga forensic experts ng fingerprints at DNA mula sa rubber grip ng bolt cutter na hindi tuluyang nalinis ni Mateo dahil sa pagmamadali sa dilim. Kasabay nito, ang federal agents ay nagsimulang mag-audit sa lahat ng mga empleyadong nag-resign sa pagitan ng October at November 2005. Lumitaw ang mga pangalan ni Ray at Mateo dahil sa coincidence ng kanilang resignation dates at sa katotohanang sila lang ang dalawang staff na may direct access sa Lounge 4 at sa electrical vault noong gabing nag-blackout. On February 2006, inilabas ang isang international warrant sa pamamagitan ng Interpol. Sa Pilipinas, ang huling balikbayan box ni Ray ay hinarang ng Bureau of Customs sa Manila Port Area para sa isang random spot check. Nakita ng mga examiner ang labis na dami ng shampoo at lotion bottles. Nang buksan ang mga ito, tumambad ang mga selyadong plastic na naglalaman ng tigsa $10,000. Agad na nakipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation, NBI, sa US Embassy. Sinubaybayan ng mga otoridad ang address ng consignee sa Iloilo at nalaman na si Ray ay kasalukuyang nagpapatayo ng isang malaking poultry farm sa kanilang bayan. On March 12, 2006, sinalakay ng mga pinagsanib na puwersa ng NBI at FBI agents ang bahay ni Ray sa Iloilo. Nakita sa loob ng kanyang vault ang natitira pang $300,000 na hindi pa naipapalit sa piso. Wala nang nagawa si Ray kundi sumuko nang ipakita sa kanya ang mga forensic evidence mula sa Miami. Sa parehong oras, sa Tegucigalpa, Honduras, nadakip din si Mateo ng mga lokal na pulis habang pirmahan sana ng contract para sa kanyang bagong lupain. Nakita sa kanyang posesyon ang mahigit $400,000 cash dahil ang nakawan ay nangyari sa loob ng isang international airport sa US, sumailalim ang dalawa sa extradition process. Ibinalik sila sa Miami on June 2006 para harapin ang mga kasong grand theft, conspiracy to commit robbery at money laundering.
Sa huli, nahatulan si Ray at Mateo ng 15 taong pagkakakulong sa isang federal prison sa Florida. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa Pilipinas at Honduras, pati ang mga negosyong sinimulan nila ay kinumpiska ng gobyerno bilang bahagi ng asset forfeiture. Ang pangarap ni Ray na mapagtapos ang kanyang mga anak sa marangal na paraan ay naglaho. Ang kanyang pamilya sa Iloilo ay naiwang lubog sa kahihiyan at utang dahil sa mga legal fees. Si Mateo naman ay nawalan ng pagkakataong makita muli ang kanyang lupain sa Honduras. Ang $1 milyong na akala nila ay tiket para sa magandang buhay ay naging dahilan ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang kwento ni Ray at Mateo ay nagsilbing babala sa airport security at ang kanilang mga pangalan ay permanenteng nakatala sa database ng mga kriminal na sinubukang gamitin ang pagiging invisible para sa pansariling interes.